Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Isa ka bang sinungaling o nagsasabi ka ng totoo? What is the truth? Ano ang katotohanan? Sa ating panahon, mahirap malaman ang totoo o katotohanan, lalo pa nga't laganap sa social media ang mga fake news. Marami ang mga nabibiktima ng mga fake news. Una na ang mga politiko, mga artista, mga opisyales ng mga organisasyon o maging mga common tao. Maging mapanuri at magsaliksik upang hindi mabiktima. Isa sa binibigyan ng kasinungalingan, dapat paniwalaan daw ng buong mundo ay ang nangyaring Holocaust na ito daw ay hindi tunay na pangyayari. Pinapasubalian ng mga ito ang pagkamatay ng humigit kumunang na 6 na milyong mga Hudyo sa genocide na wala daw poison gas chamber. Marites lang daw ito. At maging ang diary of Anne Frank is a forgery, they said, o kalokohan o pakikiisa sa mga biktima at witnesses ng mga tunay na pangyayari. Na ito daw ay isang peke. Wala daw kasamaang ginawa ang Nazi Germany sa mga Hudyo noong World War II. Ang kasinungalingan na ito na nagdidiin ay isa lamang daw pagtatakip ng Amerika at Great Britain sa sarili nilang krimen sa mga Hudyo. Sa kabuuan, ang layunin na napakalaking kasinungalingang ito ay upang matanggap ng buong mundo na ang Nazism or Nazism ay katanggap-tanggap na isang political party. Sound familiar po ba? Napakasakit sa kalooban ng mga survivors ng Holocaust na ito at maging ang kanilang mga minamahal na miyembro ng pamilya dahil nga sa kahindik-hindik na pagpapasubali sa katotohanan ito. Tingnan natin ang isang malaking kasaysayan na matatagpuan natin sa banal na kasulatan sa Gospels sa kwento ni Apostol Juan na mismong ang Panginoong Jesucristo ay naging biktima ng napakalaking kasinungalingan. Ang konteksto ng ating pagbubulay-bulayan ay sa panahon ng ang Panginoong Jesucristo ay itinatwa ng isa sa kanyang mga alagad na si Judas. Garden ng Gethsemane ang Panginoong Jesucristo kasama ang ilang mga alagad ay dumating si Judas na kasama ang mga Romanong kawal pati na ang ilang mga officers, mga saserdote o mga pari at mga pariseyo o ilang mga leaders ng Sanhedrin. At doon, pagkatapos ng dakpin si Jesus, ay dinala nila ito kay Anas na father-in-law ni Caiaphas na isang dakilang saserdote sa panahong iyon. Siya pa ang naunang mag-usisa at magtanong ng mga bagay patungkol sa kanya, sa mga disipulo at sa kanyang mga itinuturo. Bagamat wala namang intensyon tunay na itong si Anas sa maniwala sa isasagot ni Jesus. Pagkatapos nito ay dinala ng mga pangunahing saserdote, mga pariseyo, saduseyo at mga miyembro ng Sanhedrin. Ang sabi nga ni San Marcos na nag-usap muna ang mga ito sa Sanhedrin kung ano ang kanilang gagawin. Pati na ang ilang mga Hudyo ay dinala nila si Jesus sa harapan ni Pilato. Sino ba si Pilato? Si Pilato sa panahong iyon ay ang makapangyarihang gobernador ng probinsya ng Hudiya. Maliwanag sa kasaysayang ito kung papaano pinagtakpan o tinakpan ni Pilato ang katotohanan. Pinalitan niya ang katotohanan ng kasinungalingan. Una, tinakpan ni Pilato ang katotohanan ng pagsisinungaling na nagpapakita ng tunay niyang karakter o tunay na siya. He denied the truth in exchange of his own character. Ang akusasyon kay Jesus ay nagkakalat daw ito na rebelyon, hindi pagbabayad ng taxes, at ikinakalat daw ni Jesus na siya ang Kristo, ang hari ng mga Hudyo. Mula naman kay San Marcos ay pinagbibintangan si Jesus na nagpapasama at nagpapahamak sa mga tao.
Makikita natin mula dito na sa pakikipag-usap at pag-iimbestiga mismo ni Governor Pilato sa nasasakdal na si Jesus, na alam niya o nalaman niya ang katotohanan kung sino at ano si Jesus. Alam ni Pilato ang mga sumusunod na katotohanan. Nalaman niya at alam niya na si Jesus ay isang hari, na si Jesus ay may kaharian. Mula sa aklat na ito ni San Juan chapter 19 ay nalaman niya na si Jesus ay anak ng Diyos. Maging sa aklat ni Mateo sa kwento niya ay alam ni Pilato na si Jesus ay tunay na taong matuwid, just person. Sa aklat naman ni Marcos sa kanyang pagkukwento ay sinabi na si Pilato mismo ay alam ang katotohanan, kaya lamang dinala sa kanyang hukuman ng mga leader na Sanhedrin. Pariseyo at mga pari at mga Saduseyo si Jesus ay dahil ang mga ito ay naiinggit. Tinanong ni Pilato si Jesus, "What is the truth?" Ano ba ang katotohanan? Ano ba ang totoo? Sa tugon ni Jesus ay 3 beses sinabi ni Pilato sa kasaysayang ito na wala siyang makitang kasalanan kay Jesus. I find no crime in him. Share Jesus. Subscribe and Subscribe, share. share. Harapet Harapet TV. TV. Go, go, go.